Good morning! Good morning everyone! Welcome po sa ating first day ng 2-day webinar session, Becoming the Person You Want to Be. Yan. So, ang dami pa pong wala, no? Pero, eto po, mag-start na rin tayo. So, magandang umaga po ulit. Isang masiglang good morning sa inyong lahat. Alam ko yung iba nagtataka. 8:00 na ng gabi pero good morning pa rin. Alam ko po na gabi na. Pero dito po sa webinar, it's always a fresh start, a brand new day to learn. Di po ba? Mas maganda talaga yung umaga kasi di ba pagising natin mas energetic tayo. Sige nga po, sulat nyo dyan sa chat box. Good morning! Batiin nyo po ang bawat isa. Sulat po sa chat box. Okay? Ayan, may mga sumulat na. Si Coach Josel, good morning. Ayan, ang dami na nag-good morning, Coach Flo. Okay? Nangangahulugan lamang na talagang tayo ay gising na gising pa. Kahit 8:00 na. Alam ko yung iba sa inyo ay galing pa sa maghapong trabaho, yung 8 to 5 na trabaho, di po ba? At yung iba naman nasa bahay lang. Pero di po ba 'pag nasa bahay, mas maraming trabaho? Sabi nga ng iba mas pagod, kapag nasa bahay. So, ngayon po, para makapag-focus tayo dito sa webinar natin, 'wag na po muna nating alalahanin yung mga pagod, yung ating stress sa trabaho, at i-focus na lang po natin ang attention dito sa ating webinar. Okey lang po ba yon? Ayan, okay. So, ito po yung first day ng ating webinar session. Alam ko yung iba diyan na mga nakaka-attend na doon sa mga nauna nating webinar, alam na nila yung good morning, Alam na nila kung bakit good morning. Pero dahil may mga bago tayong kasama, nabanggit ko na rin naman kanina, fresh start, new beginning, new blessings. Yan po kung bakit good morning ang bati namin lahat. Okay? So ngayon po, bago ko ipakilala ang ating speaker, meron muna po tayong gagawin. Okay?
So, i-prepare po natin yung ating sarili, yung ating isipan, yung ating heart. Mas maganda na i-prepare po natin, di ba? Bago tayo makinig doon sa topic natin ngayong umaga. Okay? So, by the way, magpapakilala muna po ako. Makakalimutan ko na naman magpakilala. I'm Merly Kanya, and I am your host for today first webinar session. Isa po akong retired medical technologist at nag-work po ako for 38 long years sa healthcare services. So senior na po, kaya retired na. Pero alam niyo po ba, at 65, I remain passionate about personal growth. Kasi naniniwala ako na hindi naman hadlang yung edad para tayong mag-grow, para tayong matuto. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi hadlang ang edad, di po ba? Ayan. So, bago nga po tayo magsimula, ini-invite ko muna po kayong lahat na magkaroon tayo ng grounding meditation. Alam ko yung mga dati nang nag-a-attend sa webinar, alam na nila yung grounding meditation. Pero dun sa mga bago at hindi pa alam kung paano tong grounding meditation, madali lang naman po yan. Huwag kayong mag-alala. Sumunod lang po kayo dun sa aking sasabihin. Ayan. Okay po? Okay. So, maupo lang po tayo in a comfortable position. Feet flat on the floor. And place your hand on your lap, facing upward. Close your eyes. If you are comfortable. Kung hindi naman po, okay lang na nakadilat tayo. Take a deep breath in. And slowly breathe out. Inhale. And exhale. One more time. Inhale. And exhale. Feel your body relaxing. Breathe in calmness. Breathe out any worries and stress. Now, bring your awareness to this present moment. You are here. You showed up. And that is a powerful choice. Think about why you are here today. Maybe you are searching for an answers. Maybe you are ready for change. Or maybe you are curious about what is possible. Whatever brought you here, honor that intention. Take one more deep breath in. And as you exhale, slowly open your eyes and smile. Continue lang po tayo. Let's pray together. I will pray as a Catholic. If you are a Catholic, you can make a sign of the cross. And kung hindi naman po, you can pray at your own. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord,
Thank you for this moment. Thank you for bringing us together today. Open our hearts and minds. Guide us to hear whatever we need to hear. Lord, guide our speaker na gagamitin mo today. Give her wisdom na ma-share niya ng maayos, ng maliwanag, ang topic na inihanda niya para mas maintindihan ng mga participant na naandito ngayon. Lord, bigyan mo po kami ng maayos na internet connection upang nang sa ganon maging maayos mula sa simula ang gagawin naming webinar. We trust in your perfect timing, O Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Yan. Good morning once again. Yes. While waiting for sa ibang mga kasama natin na wala pa sa pagkakataong ito, sulat nyo nga po dyan kung saan tayo nanggagaling. Kung nasaan kayo ngayon, sulat nyo nga po sa chat box. Wow. Coach Joseph from Quezon City, thank you. From Bulacan, Coach Flo, thank you po. Yan. O yung galing, alam ko meron diyang galing sa malayo. Ano ba yung pinakamalayo? Baka nasa Europe yan, no? Baka nasa US. Wow, si Ma'am Jeneline from Pasig. Ma'am Aurora from Marikina, thank you. And Ma'am Mila from Quezon City. Thank you po sa pagsulat nyo kung saan kayo naroon ngayon. Pero gusto ko pa rin malaman, after po nung ating ginawang meditation, grounding meditation, ano po yung naramdaman natin? Sulat nyo nga po dyan. Ano yung na-feel natin after noong grounding meditation? Wow! Joseph, coming. Coach Flo, feel great. Galing. So talaga namang ang meditation nakakapagpakalma po ng ating isipan, ng ating mga sarili. So ayan, thank you po muli sa inyong lahat na nagsulat. Ayan. So ngayon naman po, pumunta na tayo doon sa nakahihintay natin na sandali. Meron po akong ipapakilala sa inyo. Siya lang naman po yung kaisa-isa nating speaker sa session na to. Sa first day ng webinar, Becoming the Person You Want to Be. Alam niyo po, siya yung patunay or isang buhay na patunay doon sa topic natin ngayon. Saktong-sakto para sa kanya yung topic. Alam niyo po kung bakit? Kasi isa po siyang accountant at nag-work po siya for 22 years. Grabe, ang tagal, di po ba? Ang haba ng kanyang pagtatrabaho. Bakit niya ginawa yon? Kasi mahal po niya yung kanyang pamilya. At gusto niya maging maayos at maganda ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Pero ngayon, alam ko napatapos na niya ang kanyang mga anak. Pero alam niyo po ba, hindi naman siya huminto eh. Meron pa nga siyang traditional business. Kahit na sinabing may mga work na ang kanyang mga anak, patuloy pa rin siya. Hindi siya humihinto. Ang ginagawa niya po ngayon, patuloy pa rin yung kung ano yung ginagawa niya noon. At ngayon po nadagdagan pa. Kasi yung mga ganitong webinar, ibinibigay po niya ibinabahagi po niya sa maraming tao. Gusto niya po kasi
mas maraming tao yung ma-inspire. Alam niyo po, hindi ko na patatagalin kung sino yung ating kaisa-isang speaker. So, tulungan niyo po akong i-welcome siya. O ihanda niyo na yung mga ano natin diyan, mga palakpak diyan sa screen. Paulanan po natin siya ng mga hearts. Ayan, sige po. Palakpakan natin. Maraming puso. Mas maganda yung maraming puso. Para ganahan po siyang magsalita. Ayan, okay. Thank you. Thank you po. So, ang ating speaker po, walang iba kundi si Coach Marisa Raxentino. Coach Marisa. Yes, good morning. Thank you. Course. Thank you. Thank you. Thank you, Coach Marley. Yung ating napakaganda at napakagaling na host at live na ating host. Thank you. Good morning, everyone. And once again, nandito po tayo ngayon sa ating live webinar. Ano ba yung ating matututunan today? Alam ko marami tayong matututunan kasi ako mismo na rewind ulit ako dito sa ating topic. So, yan, ako nga po si Marisa Raxentino, tubong Bisaya, tubong Waray, pero ako ay nakatira dito sa Marilao, Bulacan. So, mamaya na ako mag-share sa inyo ng aking story kasi mahalaga itong ating pag-uusapan ngayon. Kasi ito yung nagpabago ng aking nagpabago ng aking mindset. Ito yung nagpabago ng aking pananaw sa buhay. Ito yung nagbigay sa akin ng ng lakas para magbago yung direksyon ng aking buhay. Magbago yung direksyon ng aking ng aking ang tawag do, yung aking ginagawa araw-araw sa aking buhay. So, dahil alam ko, sino ba excited dyan at blessed na blessed sa umagang ito at sa gabing ito? Blessed po ba tayo dyan at excited sa ating topic for tonight, for today? Type nga 1 kung excited ang lahat. Ayan, si Ma'am Josel, super blessed and excited. Si Coach Marley. Ayan, si Ma'am Maribeth, si Ma'am Nelia. Ang daming mga excited. Alam ko excited tayong lahat. Kasi ako, excited ako sa isi-share kong wisdom sa inyo tonight. Na alam ko makakatulong to sa atin araw-araw na buhay. At yung ating, ano ba yung ating gustong mangyari sa ating bilang isang person becoming a person you want, di ba? Kasi ito yung hinahanap ko noon, na dito ko nahanap sa community natin. Nung nakita ko to, nakita ko yung growth dito sa community na to na pinasukan ko. Ako din, nagkaroon din ako ng personality growth, di ba? So let me share yung ating topic tonight. Mag-share lang po ako. Ito naman yung aking. So, ito po yung ating topic na napaka-exciting. Ay, nawala ako. Yan. So, yung topic natin is becoming the person you want to be. So, it's about coaching journey. Parang ano tayo ngayon, parang coaching tayo sa sa self natin, self-awareness and intention natin to grow. So, gusto ba natin, ano ba yung gusto natin maging? Ano ba yung alam natin na pwedeng mangyari sa buhay natin? Ano ba yung intention natin sa buhay natin? Ano ba yung mangyayari? Ano ba yung naisip nyo ba kung anong pwede mangyari sa atin in after 1 month, 2 months, 6 months, 1 year, 5 years, 10 years? Naisip nyo na ba yon? Kasi ako noon, hindi ko alam kung anong pagkatao ako meron. Hindi ko alam kung meron ba akong value sa mundo. Hindi ko alam kung meron ba akong value sa family ko or sa ibang tao. Pero nung nakita ko tong
tinuturo ng community natin, ang dami kong natutunan dito. So, yan, pag-usapan natin about yung self-awareness. Pag-usapan natin yung person na gusto nating mangyari sa atin in the future. So, ayan. Ano ba itong slide natin? Ayun. Naku, nag-ano yung aking slides. Teka. Sorry, naka-live tayo. Ayaw umusad ng aking slides. Ayan. Pwedeng pa-support tech. Yung ating slides ayaw mag-move. Ayaw mag-move yung ating slides. Ayun. Oh my God. Pa-support ako, tech. I-ano ko muna siya. Stop share. Yes, Ma'am Marisa. Yung sharing, kung ano po nakikita nyo. Yes, Ma'am Giselle. Go ahead, Ma'am Marisa. Ako naman na mag-share. Okay. Thank you, thank you. Thank you sa ating tech. Okay. So, ayun ang pag-uusapan natin ngayon for a self-awareness. Ano ba yung intention natin? Ano ba yung gusto nating mangyari sa next ng page ng buhay natin? Ano ba yung binivisualize natin? A person you want to be, di ba? Ngayon, mag-assess muna tayo sa sarili natin. Magkaroon tayo ng honest self-assessment kung ano ba ang meron tayo ngayon. Who are you right now? Ano ka ba sa current situation mo ngayon? Kung meron kayong ano dyan, paper and pen, pwede nyo isulat. Ano ba yung strength nyo ngayon? Ano ba yung kalakasan nyo ngayon? Ano ba yung ginagawa mo ngayon na maayos? Yung inspired ka sa buhay mo? Ano ba yung mga strength mo na yun? Pwede mo yang isulat para magkaroon tayo ng self-assessment para meron tayong starting point kung saan ba tayo nanggagaling. Ano ba yung inuumpisahan natin? So then ano ba yung mga strength na yun? Kasi yung mga strength na yun yung natural na mga ginagawa natin, di ba? Yun yung natural na ginagawa natin na maayos, di ba? So yun yung pwede yan maging skills, pwede yan maging talent. Ano ba yung skills mo? Ano yung strength mo dyan sa skills mo na yan? Pwede yan, ano ba yung talent mo? Ano ba yung malakas ka sa talent mo? Magaling ka sumayaw, magaling ka kumanta, magaling ka magluto, di ba? Then ano ba yung mga experiences mo? Pwede kasi nandoon yung strength mo sa mga experiences na yon. At yung mga qualities na mayroon ka. Kasi kung yung qualities mo matulungin ka, prayerful ka, ano ba yung mga qualities na mayroon ka? So yun yung mga strength natin, di ba? So pwede mo yan isulat, pwede mo yan ilagay sa notebook mo kung ano yung mga strength mo na yan kasi diyan tayo mag-i-start. Mamaya palalawakin natin yan, yung mga strength natin na yan. Then, ano ba yung mga values mo? What do you stand for? Ano ba yung pinaniniwalaan mo? Ano ba yung mga prinsipyo mo? Ano ba yung mahalaga sa'yo? So, yung mga values mo na yan, 'di ba, meron tayo sa mga Pilipino, meron tayong values na nagmamano tayo sa mga matatanda, 'di ba? Nagmamano tayo sa mga elderly sa atin. So, yun yung isa sa mga values at yung mahilig tayo mahilig tayo mag thank you sa mga taong kahit konting tulong lang na binigay sa atin, 'di ba? Forward tayo ng thank you. So, mga small thing lang 'yan na nadidiscover natin sa sarili natin na yun yung mga values na pinaniniwalaan natin sa family natin,
'di ba? Yun nga, yung sabi ko kanina sa family natin, yung values natin, yung nagmamano tayo, nagpe-pray tayo every 6 o'clock. Yun yung mga values na yun. Tapos ano ba yung pinapaniwalaan natin? Ano ba yung yung faith? Naniniwala ka ba sa ating Panginoon? Naniwala ka ba sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno? Ano ba yung pinaniniwalaan mo, 'di ba? Yun yung mga values na yun. Then yung honesty, 'di ba? Pagka tayo ay mapagkakatiwalaan, isang form of values 'yun, yung pagiging honest natin, 'di ba? Tapos ano pa yung ano natin, yung growth, yung ating 'di ba, meron tayong nag-grow tayo as a person, isang values din 'yon na pag meron tayong natutunan or meron tayong nababasa sa mga Bible na i-apply natin. So unti-unti nagkakaroon tayo ng personality growth, 'di ba? Maraming values nandoon din yung sa meron tayong mga freedom to choose, 'di ba? Ano ba yung freedom na 'yon na ating na meron tayo, yung nakikita natin at nasasagawa natin at yung mga marami yun, meron pang service, ano bang tingin sa'yo sa tao pag ikaw ay nag-serve, 'di ba? May mga service tayo na binibigay sa tao. So, ang daming values na pwede natin i-count. Ang daming values na pwede nating i-consider habang tayo ay as a person. At syempre, yung values na ano din yan, part din doon yung success, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng value pag tayo ay successful. At yung success naman, 'di ba, iba-iba naman sa ibig sabihin ng success. Iba-iba yung intindi natin sa success. Kasi pwedeng sabihin natin pag marami na tayong pera, successful tayo or malaki yung income natin or napopromote tayo sa ating halimbawa sa ating pagiging employed sa corporate, napopromote tayo, part ng success natin 'yun. At maraming ano 'yan, maraming iba-ibang values yun doon sa nabanggit ko kanina. So isulat natin 'yan diyan sa ating notebook kung yun ba yung mayroon tayo. Then yung pattern, ano ba yung lagi natin ginagawa araw-araw? Yung lagi nating ipinapakita sa ibang tao, sa pamilya, yung pinapakita natin sa kapwa, yung paulit-ulit na ginagawa natin. So yun yung pattern na paulit-ulit nating ginagawa. Mga ano ba yun? Kasi minsan ano ba yung ano mo, yung habit mo, yung behavior mo, 'di ba? Yun yung mga habits natin, yung mga iniisip natin araw-araw. Paulit-ulit yun, 'di ba? Yung mga yung reaction, 'di ba? Pagka meron tayong napapakinig sa mga social media, meron tayong reaction kaagad. Iba-ibang reaction, may positive reaction, may negative reaction. So ano ba yung habit mo na 'yan? Baka naman puro negative reaction yung pinaulit-ulit mong ginagawa, 'di ba? So wait lang na ano po ako. Nadi-distract, wait lang. Okay. So, ayan, yung mga habit and yung pattern na paulit-ulit nating ginagawa, ano yun, nagiging sanhi yan, nagiging guide yan sa paglago natin. Nagiging guide yan sa paano tayo yung a person we become. So, yung tatlo na yan, pwede nating i-remind natin sa sarili natin na yung strength na yan, yun kailangan natin malaman ano ba yung sa madaling salita, kailangan natin malaman sa sarili natin ano ba yung strength na mayroon tayo. Then, kailangan klaro, may clarity tayo doon sa values na mayroon tayo. Then, ano ba yung mga pattern? Kailangan nire-recognize natin yun, yung mga pattern na paulit-ulit natin ginagawa araw-araw. So, pag na-recognize natin lahat yan,
yung strength, yung values, yung pattern natin na ginagawa araw-araw, doon tayo makakapag-start. Paano natin doon makikita natin at re-reassess natin yung sarili natin kung ano yung pwede nating baguhin. Di ba? Type 1 nga dyan kung may naintindihan. Okay. Oh. Ayan. Oh, thank you kay Ma'am Jenny Lynn, kay Coach Flo, kay Ma'am Maribeth at Ma'am Milagros. So, yun yung ano, yun kailangan ma-assess natin sa ating araw-araw ng buhay natin. Kasi pag wala tayong ma-assess doon, wala tayong self-assessment, parang tayong suntok sa buwan lang yung ating araw-araw na ginagawa, 'di ba? Wala tayong di natin mabivisualize kung ano yung gusto natin na maging. Hindi natin ma mabivision kung ano yung gusto natin maging in the future. So, ano yung next natin? So, yung next natin, next slide po tayo. So, yung next natin, ito naman yung ano naman yung pwede nating magawa, ano naman yung who do you want to become, ano naman yung gusto natin, yung specific. Sabi dito, kasi ako kanina habang nire-review ko itong ano natin, itong topic natin, nire-review ko yung dati kasi pinagawa ako ng ganito. Pinadrawing ako, ano ba yung person na gusto ko maging. Nireview ko yung drawing ko noon at saka yung ginagawa ko ngayon. Alam nyo ba, yung dati, yung dating ginawa ko, parang hindi kasi siya clear noon. Hindi pa clear sa akin noon kung ano ba talaga yung gusto ko mangyari bilang as a person. Pero dahil sa continuous learning, unti-unti nagiging vivid siya, unti-unti nagiging clear siya. At ngayon, clear na siya sa akin kung ano yung person I want to be. So, pagka-drawing mo dyan, kung ano yung person, sinulat mo dyan, draw mo dyan sa isang clean sheet of paper. Draw mo dyan kung anong gusto mo, anong self na nakikita mo. At i-feel mo siya at parang reality and realistic, i-feel mo siya na ito ka na talaga. Alam nyo po, totoo po yan, nangyayari. At di ba, nangyayari kasi yun nga yung sabi nga doon sa book na nabasa ko, yung write it down and make it happen. Isulat mo daw yung nasa isip mo, drawing mo siya kung anong nasa isip mo, at i-feel mo siya in reality. After a year, after a decade, malayo na ang narating mo at yung sinulat mo yan, mas klaro pa yan sa nangyayari sa iyo ngayon. Di ba? So, ayan, pwede natin i-ano yan, pwede natin isulat yan, pwede natin i-draw yan, ano ba yung picture na gusto mo sa sarili mo, ano ba yung gusto mong mangyari in the future. O in the future, pwede yan in after 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, or 3 years, 10 years, mga ganun. So, balikan natin yon after 1 year, balikan mo yung drawing mo na yan, makikita mo, ibang-iba ka na kaysa sa dati. So, ayan, assignment ko sa inyo yan, di ba? So, yung next natin, syempre, bago tayo makarating doon sa gusto nating marating, mayroon tayo ditong parang wave, parang alon, 'di ba? Kasi itong illustration na to, ito yung distance between from here doon sa pupuntahan natin, 'di ba? So sa current situation mo ngayon, alam mo kung anong nangyayari sa buhay mo, 'di ba? Alam mo kung ano yung skills mo, alam mo kung anong habits mo. 'Di ba kanina pinag-usapan natin yung pattern mo, yung pinag-usapan natin um, yung ginagawa mo. So, dito mag-i-start yun. Ano yung skills mo ngayon?
ano yung habit na ginagawa mo. Kung yun ay nakakatulong doon sa pagpunta mo doon sa gusto mong marating, doon sa nabivision mo, doon sa drawing mo, di ba pinag-drawing tayo? So doon sa drawing mo na yan, mag-i-start ka dito kung anong mayroon ka ngayon. Kung anong mayroon ka ngayon, then mayroon tayo dito sinasabing gap. Kasi itong gap na to, ito yung alon na to, ito yung distance para makapunta ka doon sa gusto mong vision. At dito sa gap na to, nandito yung learning curve natin. 'Di ba? So walang magic, walang overnight na gusto nating mangyari sa buhay natin. Meron tayong journey, meron tayong learning. So dito sa gap na to, nandito kasi yung act of courage natin. Kasi kung hindi tayo mag-a-act, kung hindi tayo mag-a-action, wala tayong courage, nandoon lagi yung takot, nandoon lagi yung pagdududa, nandoon lagi yung pangamba, hindi tayo makakapag-start, hindi tayo makakarating doon sa vision na gusto natin. Diba? So, sino yung nakaka-vision na sa gusto niyang mangyari, sa gusto niyang marating? Type 2 nga dyan, kung meron na kayo dyan na vision. Ayan, si Coach Josel, si Coach Flo, meron na silang na-vision. So, doon sa na-vision natin, remember, walang na-vision na mabilis, na madali. Kasi pagdadaanan natin nga yung journey. So, i-remind ko lang, kasi ako pinagdaanan ko yan, di ba? Pinagdadaanan natin yung mga struggle, pinagdadaanan natin yung mabigat, pero pag tuloy-tuloy, dahil alam na natin yung skills, na-discover natin yung pattern natin, alam na natin yung kung ano yung paano tayo mag-umpisa, yung gap na yan, na-overcome natin siya. Lalo na kung nakikita na natin sa kabila, yung nakikita nating buhay na gusto natin. Yung the person you become. Kasi yung pinag-uusapan natin, the person you become. Kasi ito, dito na-perform yung transformation natin. So, itong gap na to, dito nag-start yung transformation. Nag-start tayo sa maliit, di ba? Then, yung transformation na yon, nabubuo siya hanggang sa makita na natin, makarating na tayo doon sa binivisualize natin. Di ba? Naano nyo na ba yun? Nabivision nyo na ba yun? Na, kumbaga, naiisip nyo na ba yun? So, wag tayo mag-skip dito sa gap kasi ito yung ating learning curve. Kung hindi tayo maglo-learn, hindi tayo makakarating doon sa gusto natin. Pabalik-balik lang tayo, magiging pattern lang siya. Babalik na naman tayo ulit dito sa umpisa. Di ba? Pero kung meron tayong mga nalo-learn dito, na natanggal na yung ating takot, natanggal na yung ating pangamba at pagdududa, nagkaroon na tayo ng strength, di ba? Nakita kasi natin na yung strength natin. So, doon, mapo-form na natin unti-unti yung pag-transform natin. Di ba? So, yung next, ano ba yung next natin after nito, after na nakita na natin yung ating person, yung the person you become, nakita na natin, na-visualize na natin, meron tayong mga core values. So ano ba yung mga core values na yun? Yun yung mga pinapahalagahan natin. Ano yung pinakamahalaga sa'yo? So yung mga core values na, sabi nga dito, what matters most, build from there. So yung pinapahalagan mo, mga ano ba yun? Kasi yung values na yun na mayroon tayo, yun kasi ang magiging ano siya, magiging compass siya, magiging guide siya para magkaroon tayo ng right direction. Hindi siya yung destination, yung mga values, yung mga pinapahalagaan natin na yun, hindi siya yung destination natin na pupuntahan, pero siya yung right direction, guide siya para sa right direction na pupuntahan natin. So, dito sa mga core values natin, nakapaloob dyan yung ating integrity, purpose, at saka courage. Ano ba yung integrity? Diba?
Tayo ba ay mapagkakatiwalaan? Ano ba yung kahalagahan ng buhay natin? Pwede pa tayo mapagkatiwalaan? Tanungin natin yung sarili natin. Tanungin mo kung ano yung pinakamahalaga sa buhay mo. At ano ba yung mga bagay na pinaninindigan mo? Kasi nandiyan nakasalalay yan dito sa core values natin. Ano ba yung mga klaseng tao na gusto mong makasama? Ano ba yung mga klaseng tao na gusto mong makasama habang buhay? Bukod sa family mo. Yung gusto mo bang makasama, yung ina-uplift ka, yung gusto mo bang makasama, yung katulad mo rin, dreamer, at nadadala ka din doon sa mga pangarap niya. Kasi baka yung sinasamahan mo, wala nang harap. Mahahawa din. Kasi sabi nga, sa 5 tao na nakasama mo, pari-parehas, ikaw yung pang-anim na katulad niya. 'Di ba? Kaya piliin natin yung taong ating sasamahan. 'Di ba? So, yun yung mga core values na gusto natin ma-recognize. At yung ano ba, yung mga gusto mong isakripisyo. Ano ba yung mga gusto mong bigyan ng oras? Ano yung pinakamahalaga sa'yo na binibigyan mo ng oras? So yun yung mga gusto nating itanong sa sarili natin. Kasi pagka hindi natin alam yun, hindi tayo makakapag-umpisa, hindi tayo makakapunta doon sa gusto natin mapuntahan. At ano ba yung ginagawa mo, ano ba yung decision mo sa buhay mo araw-araw na mayroong kasama doon yung values mo. So, kailangan natin yung decision na yun, kailangan natin na nakapaloob doon kung ano yung mga values na yun. So, sa integrity, di ba, kailangan maging align tayo doon sa gusto natin. Hindi tayo maa-align doon sa gusto natin kung yung wala tayong integrity. Maliit na bagay lang yan, yung integrity katulad nung meron tayong ka-meeting, di ba? Yung pinag-usapang oras ay 8 o'clock, pero dumating ka 9 o'clock. Nasaan yung integrity doon, di ba? So, maliit na bagay lang yan, pero part yan ng integrity, part yan ng values, di ba? Sinabi mo, pupunta ka. Tapos, pagdating ng time, ng usapan, hindi ka pala pupunta. So, nasaan yung integrity doon? Di ba? Or, nakita mo yung wallet ng husband mo, kumuha ka ng 10 piso. 10 piso lang yun, pero sira din ang integrity mo. Kasi yun yung integrity na yung ginagawa mo kahit walang may nakatingin, di ba? Yung ginagawa mong tama kahit walang nakatingin, pero nakatingin doon yung ating nasa taas, di ba? Di tayo makakaligtas doon. Kaya kahit walang nakatingin sa atin, kahit walang nagmamanage sa atin, napaka-importante yung integrity, 'di ba? Napaka-importante na yung mapagkakatiwalaan tayo sa lahat ng bagay, 'di ba? So, yun yung kailangan natin matutunan. Then yung ano pa ba, yung purpose natin, yung purpose, ano ba yung layunin mo sa buhay, ano ba yung why mo? Ano ba yung gusto mo sa buhay? So sabi nga dito, know your why. Katulad ko noon, nung empleyado ako, hindi ko alam yung why ko. Basta ang alam ko lang, magtrabaho, mapakain yung pamilya. Yun lang yung purpose. Yun lang yung purpose ko. Hindi ko alam na may iba pa palang purpose si Lord sa akin. Akala ko, yung purpose ko lang bilang isang wife, bilang isang mother, di ba? At mag-work ako para sa family. Hindi ko na alam yung ibang purpose na binigay sa akin ng Panginoon, di ba? So dito alamin natin ano ba yung layunin natin sa buhay. Kasama yan sa mga core values na mayroon tayo. So ano ba yung mga bagay, ano ba yung mga kinikilos natin, ano ba yung mga ginagawa natin na binibigay natin sa pamilya, sa kapwa, sa ibang tao, o sa community, sa mundo. So, ano ba yung contribution natin sa mundo? Kasi baka ang contribution natin
magpagulo lang, di ba? Magpagulo sa kapwa, magpagulo sa community. Ano ba yung purpose? Ano ba yung purpose natin? So, nakapaloob din yan doon sa core values natin. So, dito sa pangatlo, ano naman yung courage? Yung sabi ko nga kanina, kahit maraming mga struggle, kahit may mga challenges, pero dahil may courage ka, mayroon kang strong faith, nandoon yung, di ba, pag may strong faith tayo, nandoon yung provision ng Panginoon. Nandoon, pinoprovide ni Lord sa atin yon. So yung courage natin, pag takot tayo, malayo daw tayo kay Lord. Pero kung strong, mayroon tayong faith, nandoon, tinutulungan tayo, ina-encourage tayo, nagkakaroon tayo ng courage na gawin natin. Kasi pagka ginawa natin, nag-move tayo, nag-action tayo, kahit maliit na action yon, di ba? Nandoon kasama natin ang Panginoon. So, yung courage na yun na nasa atin, ibig sabihin yung tapang na nasa atin, yung strength na nasa atin, yun yung nag-aalis sa atin ng takot, nag-aalis sa atin ng mga pagdududa. So, kung mayroon tayo ng tatlo na yan, integrity, purpose, and courage, madali tayong makapag-decide sa gusto nating mangyari to become as a person you want to be. So, yun, kailangan natin ma-identify yan sa sarili natin kung mayroon ba tayo ng mga yan. Kasi yun nga, sabi ko nga, nung panahon noon, nung wala pa ako sa ganitong, hindi pa ako nakasama sa ganitong community, parang wala akong purpose, wala akong direction. Ang alam ko lang, maghanap buhay at kumita at kumain. Ganun lang. So yung ibang dreams ko na hindi ko akalain na ma-achieve ko pala siya, hindi ko akalain, binibigay pala ni Lord yun pagka nandoon tayo sa willingness to change, nandoon tayo sa willingness na mabago, mag-transform doon sa gusto natin mangyari as a person. So, integrity keeps up, ayun, nagiging grounded tayo. Nagiging keeps up grounded. Nagiging, pag grounded tayo, nakakagawa tayo ng tama, di ba? Pero pag hindi tayo grounded sa ating resource, sa ating sources, sa ating source, sa ating Panginoon, nawawalan tayo ng integrity. So, nawawala yung pagiging grounded natin. Then, yung purpose, yun yung nagbibigay sa atin ng direction. Nagbibigay sa atin ng, nag-guide sa atin, yung purpose natin. Nabibigyan tayo ng tamang direction. At yung courage, yun yung nagpapamove sa atin, yun yung nagpapagalaw sa atin para makapunta tayo doon sa gusto nating puntahan. Di ba? So, sabi nga dito, small shifts, big impact. Sabi nga ng Panginoon, yung maliit na pananampalataya ay malaking na siya, malaking blessing na ang binibigay ng Panginoon sa atin. So yung one habit, yung maliit lang na habit mo, yung pinapractice mo araw-araw, nagiging compounded siya, nagiging lumalaki siya ng lumalaki. Kung ang habit natin ay matulog ng matulog, di ba? Magiging tamad na tayo noon. So matulog na matulog, yun yung habit na matulog, nagiging tamad. So over time, wala nang nangyari sa buhay. Pero kung yung habit natin, gumagawa tayo ng yung daily routine natin, meditation, self-care, tapos doon sa ating business, doon sa ating araw-araw na ginagawa, nagbabasa tayo ng mga positive books, na nakapapakinig tayo ng mga positive audio, nanonood tayo ng katulad na ganitong mga webinar. Ayan, yun yung mga small habit na nagkakaroon ng big impact. So yun na yung nagiging pattern natin araw-araw na nagkakaroon siya, pag nag-compound siya, lumalaki siya over time. Noon na nagkakaroon na siya ng big change, di ba? So number 2, yung belief natin, yung isang maliit lang na pananampalataya mo,
yung isang maliit lang na faith mo. So, tayo dito kasi ang magsusulat, i-rewrite natin yung story ng buhay natin. Mamimili tayo kung ano yung gusto natin sa buhay natin. So, mag-choose tayo, ano ba yung buhay na gusto natin? Tayo ba yung nakaka-inspire sa ibang tao o tayo ba yung nagiging sanhi ng kaguluhan ng ibang tao? So, mamimili tayo dyan. Yung belief natin, naniniwala tayo na tayo yung blessing sa ibang tao, naniniwala tayo na tayo yung pwede makapagpabago ng ibang tao. So, mamili tayo yan. Pwede natin i-rewrite yung story ng buhay natin kung ano yung gusto nating makamtan, ano yung gusto natin marating, ano yung buhay na gusto natin. So, yun na yung the person you become. Then, mamili tayo. Meron tayo isang pipiliin. Sabi nga dito, may differently starting today. So kung ano yung pinili mong buhay, sabi nga, pinili mo yung buhay na masaya, pinili mo yung buhay na malungkot, tayo ang may mamili, di ba? Kung pinili natin yung buhay na masaya, alam natin, kanina pinag-usapan natin yung strength natin, pinag-usapan natin yung purpose, yung habit, pinag-usapan na natin kung ano yung mga um, start na ginagawa natin. So, mamimili tayo ngayon, paano tayo mag-start para magkaroon tayo ng big impact. Magkaroon tayo ng big impact sa pamilya natin, sa ibang tao, at sa mga tao na kasalamuhan natin araw-araw. So, yun yung mga maliit lang siya na bagay na pwede nating gawin araw-araw, maging habit natin yun, at yung belief na yung pinapaniwalaan natin sa sarili natin, at yung ano ba yung pinipili natin. So, ano lang siya, napakasimple lang, di ba? Simple lang, pero pag ginawa natin, nandoon na, hindi man tayo perfect, pero yung small step, small shift, doon nag-i-start yung compounded, lumalaki siya. So, pagka natutunan na natin yan, maliwala tayo sa maliit, kasi yung maliit, doon nag-i-start yung sa maliit nag-i-start yung mga malalaki. Di ba? So, anumang areas ng buhay natin, maging sa personal natin, maging sa business natin, maging sa physical natin, kung katulad sa health natin, kung inuumpisahan natin mag-exercise kahit 2 minutes, so pag daily yan, naging habit natin yan, magiging compound din siya, magiging daily routine mo na siya, magkakaroon siya ng big impact. Ganon din sa pagkain natin. Kung panay tayo kumakain ng mga matatamis, panay tayo kumakain, kahit ano lang siya, isang cup ng kape na mayroong teaspoon ng sugar. Kung araw-araw yan, yung kape mo laging may teaspoon of sugar, tapos umaga't hapon, at kumakain ka ng cake kahit isang slice araw-araw, di ba? Small lang yan. Kahit isang slice lang yan, isang kutsara lang yan, kung araw-araw mong ginagawa yun, nagiging compound siya. So maliit lang siya. So in the future, may big impact siya, di ba? So kung gusto natin ng big impact na may magandang result, umpisahan natin sa magandang habit, umpisahan natin sa ano ba yung pinapaniwalaan natin na pwedeng mabago sa atin, at yung piliin natin kung ano yung makakatulong sa atin. Kasi kung lahat ng yun, puro kahit maliit pero pangit naman or masama naman, ang big impact nun masama din. 'Di ba? So pipili tayo, ano ba yung pinili natin na magiging iba siya doon sa dati at sa future. So start today na, 'di ba? Ngayon na tayo mag-umpisa, hindi kailangan bukas. Kung ngayon meron ka ng inumpisahan, ituloy-tuloy mo na siya, 'di ba? Tuloy-tuloy na natin siya. Kung meron ka nang naumpisahan na maliit. Kung i-stop mo yon, o babalik ka na naman ulit sa start, 'di ba? Kung i-start mo, hindi ka consistent, balik ka na naman sa start. Pabalik-balik lang siya.
So, habang naging habitual na naman yung pabalik-balik, paulit-ulit na yan. Di ba? So, napakasimple lang yung tinuturo sa atin dito. Paano magiging tayo sa gusto natin. So, napakasimple lang siyang sundan, pero napakahirap gawin, di ba? Napakahirap. Sino bang nahihirapang gawin? Type 2 nga, kung meron dyan nahihirapang gawin. Kasi sabi nga, merong ngang gap doon. Merong journey. Hindi tayo perfect, di ba? Tayo ay tao lang. Hindi tayo pinanganak na perpekto, di ba? At lahat ng yun, meron tayong pagdadaanan, di ba? Meron tayong kailangan ma-learn, kailangan matutunan. So, yung next natin, ano ba yung next pa natin? Ayan. So, ito yung ating mirror, di ba? Meron tayong mirror. Meron tayong salamin. Sabi nga dito, does today's version of you align with tomorrow's vision? So meron tayong, tingnan natin yung sarili natin sa salamin, di ba? Meron akong ano sa inyo, siguro ano ko na rin to, bonus assignment sa inyo. Manalamin tayo, di ba? Tingnan natin sa salamin natin, kausapin natin yung sarili natin. Yung ngayon ba na version natin, yung ngayon na version mo, naka-align ba yan sa bukas na gusto mo? Diba? Naka-align ba yan sa future na gusto mo maging ikaw? So, mag-reflect tayo dyan. Kasi, kung titingnan natin, honestly, yung ating, di ba kanina may choice tayo. Ano ba yung choice, ano ba yung pinili natin? I-reflect natin yun. Maging totoo tayo sa sarili natin. Kasi sabi ko nga, kung gusto mo maging healthy in 3 months, 6 months, 1 year, or in the future, kung gusto mo maging healthy, mag-check ka sa sarili mo honestly. Kasi baka yung mga choices mo ngayon, kain ka ng kain, madami kang kain ka ng kain ng mga yung mga buffet, ng only rice, baka hindi mo na tinitingnan yung sarili mo. Di ba uso nga ngayon yung mga mataas yung sugar, diabetic. Ang tendency pag diabetic ka na, nagkakaroon ka na ng mataas ang cholesterol mo, nagkakaroon ka na ng heart disease. At ang tendency, pag nagkaroon ka na ng heart disease, nagkakaroon ka na ng sakit sa kidney, nadadialysis ka na. Di ba? So, i-reflect natin yan. Ano ba yung version na gusto mo? Or gusto mo ba maging speaker in the future? Gusto mo ba magbigay ng inspirasyon sa marami? So, ang gagawin mo, ngayon pa lang, magsa-search ka, attend ka ng mga katulad nito, free webinar, manonood ka ng mga positive audio, manonood tayo ng yung mga, di ba, ang dami dyan. Ang daming ano ngayon sa YouTube. So, mamimili tayo. Ano ba yung version na gusto mo? Kung gusto mo naman yung successful entrepreneur ka, di ba? Ang dami rin tinuturo ngayon online, pagiging successful entrepreneur. Di ba? Kung gusto mo naman ng successful, ano ka, yung YouTube, ano yun? Ang dami dito sa sa online. So, ang daming pwedeng pag-aralan. So, doon tayo mag-reflect. Ano ba yung version? Ano ba yung nabivisualize mo in the future? Then, realign, adjust when you drift. Diba? Yun nga, kung hindi ka pa naka-align doon sa nabivision mo na yon, marami ka pang ginagawa. Kumbaga, saliwa ka pa doon sa path na gusto mo, baka yung straight na yon, pupunta ka sa left side or sa right side. So, mag-ano ka rin dyan. Tingnan mo rin, baka malayo ka doon sa pinapangarap mo. Baka malayo ka doon sa version na gusto mo. Kasi kung ang version na gusto mong maging isang inspired na coach, gusto mo maging isang inspired na speaker,
gusto mo maging inspired na businesswoman or entrepreneur. So, dapat naka-align ka doon sa ginagawa mo. Kasi baka gusto mo nang maging isang successful na chef, or gusto mo maging isang successful na actress or actor, di ba? So, lahat yun, dapat naka-align yun. Naka-align doon sa gusto mo. Kasi baka iba yung ginagawa mo, di ba? So, i-realign natin yun. Then, ano yung sabi dito? Recommit. Yan. Return to your values always. So, tingnan mo uli yung values na mayroon ka. Kasi doon tayo ma-out of line, ma-out of guide pag yung values na mayroon tayo naka ano tayo doon, out of ano tayo. Kasi may mga tao na mabilis yung pasensya, yung mabilis ma-burnout, 'di ba? May mga tao na mabilis magalit, mainis, 'di ba? Wala yung pagiging consistent. So, nandoon makikita rin natin sa values na yun. So, pagkaalam na natin yung mga values kanina na pinag-usapan natin, alam ko, madali lang yung pagiging person na gusto mo. Di ba? Alam ko madali lang yun. Pero sabi ko nga kanina, hindi tayo perfect. Meron tayong pwedeng pagdaanan, meron tayong journey. Kaya kailangan natin matutunan lahat yung kaninang diniscuss ko. Yung strength natin, yung purpose, yung habit, yung value na yun, kailangan natin ma-examine natin sa sarili natin yun. So next, ano pa ba yung mayroon tayo dyan? Ayan, start now, di ba? Start now, one decision away lang, di ba? Your transformation doesn't begin someday, di ba? It begins with the next choice you make. Sabi ko nga kanina, yun yung decision mo at yung pinili mo, yun pwede kang mag-start ngayon. So, kung nag-decision ka, meron kang gustong mangyari in the future, meron kang gustong mangyari in 3 to 5 months, 3 to 6 months, o 3 to 1 year, 3 months to 1 year. So, nasa sa inyo yun, decision mo pa rin yun, di ba? So, alam ko ito na yung last slide ko. Pwede mag-share ng konti? O, ayun, wala akong sariling slides, pero sabi ko nga, dati akong employed, 22 years ako naging employed as an accountant, pero sa pagiging employed, sabi ko nga, yung 4 parameters ng buhay ko, hindi ko nakita, di ba? Hindi ko na-experience doon yung 4 parameters ng buhay ko. Ano ba yung 4 parameters na yun sa buhay ko na hindi ko na-experience doon? Unang-una, ayan, yan. Nakita nyo to, yun nga, 22 years ako as a corporate, na-experience ko yung purpose ko over comfort dito sa community natin. Then, kasi ito yung mission namin. My mission is to inspire others to believe in. Kasi dati wala akong tiwala sa sarili ko. Dati hindi ako naniniwala sa galing ko, di ba? Wala akong, yung strength ko, puro weakness, di ba? Pero nakita ko yung strength ko dito, nakita ko yung values, nakita ko yung habit, doon ako nag-change, doon ako nag-start mag-change, na-overcome ko lahat yon. At dito ko nakita na mayroon pa pala akong maraming pangarap. So yun nga, sabi ko nga nung nasa employment ako, yung 4 parameters ng buhay na hinahanap ko dati, parang hindi ko nakita doon. Sabi ko nga, unang-una, yung health ko, na-sacrifice ko yung health, di ba? Kasi di ba yung 4 parameters ng buhay natin, yung health, ano pa, yung relationship natin sa family, sa friends, sa ibang tao. Parang ang umiikot lang sa akin noon, yung work lang. Work lang ako ng work. Tapos, yung finances, di ba? Yung pangatlo, yung finances. Di ba pag nasa employment tayo, hindi naman doon umaakyat yung ating payout, yung ating salary. Kung magkano lang yung salary mo siguro in 5 years, saka palang dadagdagan ka ng 500 or 1,000, gano'n, di ba?
So, ang finances wala, hindi ko nakita yung freedom na nandoon. Ay yung pang-apat, yung purpose ko. Ano ba yung purpose ko kung nabubuhay lang ba ako para mag-work sa ibang tao, 'di ba? Nabubuhay lang ba ako para makatulong doon sa isang tao, doon sa company na 'yon, 'di ba? Pero ang purpose ko pala hindi lang sa isang tao. Nakita ko ang purpose is sa maraming tao pala. Binigyan ako ni Lord ng ganitong pagkakataon, ng ganitong opportunity dito sa community na mai-share ko yung talent ko, mai-share ko kung anong mayroon ako na hindi lang family ang nagbe-benefits kundi yung ibang tao na nasishiran ko, 'di ba? Unlike doon sa employment, 'di ba? Dahil sa stress, hindi ko minamasama yung employed kasi yun yung stepping stone natin, pagiging employed. At alam ko yung iba na masaya sila diyan sa pagiging employed, 'di ba? Pero yung sa akin, ang nangyari sa akin noon, imbes naging masaya, naging struggle sa akin kasi yun nga, nagkaroon ako ng sakit dahil sa stress, dahil sa pag-iisip ng ng work na ang sineserve mo lang naman doon yung isang family, parang ganon, di ba? Yung hindi ko nakikita na nakakapag-serve, na magsiserve ako sa maraming tao. So, doon umiikot yung buhay ko. Pero nung nakarating ako dito sa community ng ganito, dito ko na-experience yung the person you become. Dito ko na-experience, pwede pa pala mag-grow ako as a person. Kasi dati mahiyain, hindi ako nagsasalita. Alam niyo ng mga taong nandito ngayon, yung ibang nandito, hindi ako nagsasalita, wala akong kausap, ang kausap ko lang yung computer, ganyan. Kahit nga yung boss ko dati, hindi ko kinakausap ko lang pagka meron akong i-report, 'di ba? Pero dito, masaya akong kausap yung ibang tao. Masaya akong kausap na nagsi-share din yung ibang tao about sa growth nila, about sa pagbabago ng buhay nila, nagsi-share kasi iba-iba yung nakakasalamuhan natin dito, 'di ba? So, nag-i-enjoy ako doon ko nakikita yung purpose ko na na dati hindi ko alam. Ang alam ko lang nasa bahay na lang after ko mag-retire, sa bahay lang ako. Pero dito kahit ka pala mag-retire kasi malapit na mag-senior, 'di ba? Akala ko pag nag-senior ako mag-aalaga na lang ako ng mga apo, 'di ba? Pero wala pa naman akong apo, 'di ba? Pero dahil ang dami kong nagkaroon ako ng personality growth, natuto ako, nalaman ko yung pagiging, ano ba yung gusto kong ako in the future. So, doon ko na-realize yung growth ko na yun na pwede palang maka-inspire dun sa iba. So, nakita ko yung purpose na yun na binigay sa akin ng Panginoon sa akin, 'di ba? So, kung doon lang ako nag-stay, hindi ko alam kung ano ako ngayon, 'di ba? Hindi ko alam, baka nasa bahay lang ako naglalaba, nagluluto. So, 'yun lang yung ano ko. So, thank you and maraming salamat sa mga taong nandito ngayon. Uh, kung meron man kayong natutunan dito sa diniscuss ko, thank you. At sana maisabuhay natin kung ano man yung learning natin. Kasi alam ko ito yung gap, ito yung learning curve natin para makapunta tayo doon sa gusto natin maging na tayo, maging ako, maging ikaw, di ba? So, yun yung journey ko dito na na-share ko sa inyo na yung dating hindi nagsasalita pero ngayon ang na-vision ko noon na magiging, hindi ko nga akalain na magiging ganito ako, mag-speak ako, magiging isang speaker ako sa ganito. Hindi ko inisip yun, pero dahil sa personality growth, eto, nagagawa pala tayo maging isang kasangkapan, maging isang channel ng Panginoon para mai-send natin sa ibang tao, makakonek tayo sa ibang tao. So, ayan lang po ang aking topic and sana may natutunan tayo. And sa mga nawawala ng pag-asa, sa mga nawawala ng tiwala sa sarili,
Ayan, alam ko may natutunan kayo doon kung ano yung strength nyo, ano yung purpose nyo, ano yung habit nyo, ano yung values nyo. Ayan, yan lang po yung i-practice natin. Kasi alam ko in the end, ano tayo diyan, ma-achieve natin yung person you want to be. Yun. So, yun lang po and thank you. Thank you sa mga nadidito ngayon. Thank you for your time. Thank you for listening. And thank you sa pag-open ng ears at pag-open ng heart natin. Thank you and good morning. Back again to our host. Thank you very much, Coach Marisa. Grabe, napaka-inspiring ng iyong topic. At alam ko maraming natutunan ang mga guests at participants na nag-attend ngayon. At naka-inspire talaga ng maraming tao. Tama po ba? Na-inspire po ba kayo sa narinig nyo ngayon? So mamaya hihingi po ako ng magbibigay ng ilang kung ano yung natutunan. Ayan. So ako muna yung magbigay kung ano yung natutunan ko. Marami talagang natutunan. Salamat, Mama Risa, sa napakagandang topic na natapos ngayong araw na to. At kailangan talaga para marating natin kung ano yung gusto natin sa buhay, kung ano yung gusto nating mangyari sa ating sarili, yung ma-identify ko muna, yung identity ko. Ano ba ako ngayon? At doon magsisimula. Kailangan malinaw kung ano yung gusto ko para marating ko. Sabi nga may gap. Yung gap na yon, wag nating isipin na isang kakulangan, kundi isipin natin na yung gap na yon ay isang process. One step at a time. Gawin lang natin. Magsimula tayo sa maliliit na hakbang, yung daily habit natin. Ituloy-tuloy lang natin yon. Huwag tayong liliban from kung ano tayo ngayon. Gusto natin marating kaagad kung ano yung gusto natin. So mahihirapan. Minsan iisipin natin, ang hirap. Kasi nakatingin agad tayo doon sa kung anong gusto nating marating. Kailangan punan natin yung mga gap na nabanggit kanina ni Coach Marisa para marating natin kung ano yung gusto natin, yung best version ng ating sarili. So alam ko marami pong gustong mag-share kung ano yung natutunan nila sa araw na to. So sige nga po, kayo na lang po yung mag-raise ng hands. Sa gustong mag-share kung ano yung natutunan sa umagang ito, share na po tayo. Huwag tayong mahiya. Alam ko, marami tayong natutunan sa pagkakataong ito. Meron ba nagtataas or tatawag na lang ako? Parang hindi ko nakikita lahat. Parang 4 lang ito nakikita. Sige po, share na tayo. Sige, ako Coach Merly. Okay, Coach Josel. Sobrang tama yung sinabi niyo kanina, Coach Merly, no, na nung nagde-describe si Mama Risa, gina-guide niya tayo para i-visualize or imagine ano ba yung gusto kong maging. Katulad mo, parang mas naging mas naging, kasi ginagawa naman na natin to before, pero kahit na ilang beses ko na siyang ginawa, parang mas naging clear lang yung visualization ko kanina. Kasi sabi mo nga, kailangan una clear ako, sino ba ako? The more na nakikilala ko yung sarili ko, the more na nakikilala ko rin kung sino ba yung gusto kong maging in the future. And kapag nakita ko na yun ng mas klaro, which is kanina na-visualize ko siya ng mas clearer than the last time, parang mas na ang ganda nung 3 tips na binibigay ni Ma'am Marisa, starting with the core values. Kasi na-realize ko nga na, oo nga no, hindi ko kailangan ng malaking, katulad ng sinabi mo kanina, hindi ko kailangan ng malaking desisyon. Pwedeng simple step lang. As simple as, yun nga, kung kaya kong matulog ng mas maaga, para mas maaga akong magising, di ba? Or as simple as,
uminom ako ng tubig kaysa uminom ako ng kape or ng soft drinks. Yung gano'ng kaliliit na bagay pala, dun nagsisimula kasi eventually siya yung decision na 'yan na ginagawa ko na maliit, which is ang na-visualize ko kanina is when I make that kind of decision, pag aware ako at ginawa ko yun, dapat yung iniisip ko is kung nakikita ko na yung sarili ko as my future or better me na version, kung siya yung magde-decide, ano yung gagawin niya? Ano yung pipiliin niya doon? And if I do that, hindi siya mahirap gawin kasi nakikita ko na, ito yung gagawin niya. So ngayon pa lang sisimulan ko ng ganun din ang gawin ko. Yung maliit na bagay na yon, yung decision na yon becomes an action, which becomes um, a habit, di ba? Kung paulit-ulit na gagawin. Yun yung na-visualize ko kanina sinabi ni Coach Maris, na eventually, yung habit na yon, it becomes my personality. Yun ang magiging pagkakakilanlan sa akin kung paulit-ulit ko siyang gagawin. So, na-feel ko na mas magiging matapang buo yung loob ko or mas courageous ako na gawin yung desisyon na yon, piliin yung desisyon na yon na kakaiba. Kasi nakita ko na ito yung gagawin ng better version ko. So bakit ko pa antayin yon later kung pwede ko na siyang simulan ngayon? So yun yung pumasok sa isip ko kanina. And yung part ng, kasi diba binanggit niya integrity. So kung paulit-ulit ko siyang ginagawa, medyo mas magiging confident ako, mas mabibuild ko ulit yung integrity ko kung nawala, di ba? Or kung tingin ko hindi siya ganun kabuo, doon ko siya pwedeng simulan. And yung purpose, at least in my mind kanina, nung ginaguide tayo ni Coach, yung part ng pumasok sa isip ko yung legacy. Sabi ko, kung ang dati kong iniisip is, ano bang purpose ko? Hinahanap ko or tinatanong ko sa iba, hinahanap ko. Whereas, nung may question siya kanina na, ano ba yung pwede kong gawin? For some reason, ang naisip ko is legacy. Ano ba yung gusto kong maalala ng mga tao kapag wala na ako? Right? Kung na-imagine ko siya kanina. Kunwari kung halimbawa lang, gusto kong maalala ng mga tao na ako yung tipong taong tutulong hangga't kaya kong tumulong. Then that means, lahat ng gagawin ko ngayon would be to try and help whenever or however I can. And that becomes my purpose then, eventually. Kasi yun yung gusto kong maging eh. So, mabubuhay ako na tumutulong. And ang purpose ko ngayon is tumulong. Parang ano siya, parang siyang chicken and egg for me. Di ba? Hindi ka pipili sa dalawa eh. Pero parang for me lang, nakakatuwa lang kasi parang mas naging clear yung visualization ko na yon. And for some reason, parang mas naging ingrained siya sa akin. Mas yon. Yun lang yung gusto ko i-share. Thank you. Thank you, Coach Josel. Grabe. Kailangan lang talaga maging malinaw sa atin yung gusto natin. Ayan. At yung legacy pala, yung gusto ni Coach Josel. Kung paano siya, gusto niyang matandaan siya ng mga tao. Ayan. So, meron pa po ba na gustong mag-share? Sige po, kahit isa. Isa na lang. Ako Nakikita ko dito. Sino? Parang may nagsasalita. Hindi ko siya nakikita sa totoo. si Ma'am Miranda po. Si Miss Mercy po. Mercy po. Okay, sige po. Ma'am Go Mercy. ahead, Ma'am Marisa. Ay, Ma'am Mercy? Opo. Okay. Actually, I'm having my Sige po. coaching with Coach Lo. I have my second session last Wednesday. And dun sa pinag-usapan namin, sinasabi ko sa kanya na I wanted to also to become a coach or mentor someday. Pero dun sa gabing to, nag-well sa akin yung sinasabi ni Coach Maris na parang hindi ganun pala kadali. Hindi sawing ko panay, parang magiging coach ka agad or mentoring. You have to dwell deeper
Parang ganon. So, yung sabi niya rito na, who do you want a person to in the near future? Ako ang nabivisualize ko sa sarili ko. Yung need ko pang mag-dwell dun sa skills, sa strengths, sa quality, sa strengths and qualities of a person. Dun ako dapat mag-dwell muna. Kasi, especially dun sa integrity, yung mga past mo, paano mo ito i-collaborate sa sarili mo when you want to help people. Kasi ang purpose ko din na gusto ko is to stretch my hands to people. Gusto ko rin makatulong. Kaya lang, paano ko ba ito gagawin? Parang gano'n, no? So, mag-dwell muna ako dun sa strengths and qualities ko as a person para maging maayos ako. Para in the near future, yung mga gusto kong tulungan, makita muna nila sa akin. May nasabi nga doon si Coach Maris na birds of the same feathers flock together. So dapat din mamimili ba tayo ng, ewan ko kung ito na yung pagkakaintindi ko, dapat din ba na mamimili din tayo ng mga tao na whom we would close with? Kasi kung nakikita ko na gano'n, I cannot touch other people's lives, lalo na yung mga ngailangan. Diba? Parang kung doon lang ako sa circle na yon, tama ba ako ng pagkakaintindi ko, Coach Maris? Or dapat munang makita sa akin yung integridad ng isang tao bago ako maging ganun. I mean, maging mag-mentor or mag-coaching. Dapat mag-dwell muna talaga sa sarili ko. Yun po. Thank you for sharing, Ma'am Merinda. Yung question mo doon sa kung sino yung sasamahan mo, di ba? Ah, alam ko maano siya, kumbaga broad siya. Pero as a person, kung gusto natin marating doon sa gusto natin, halimbawa gusto natin successful, yung mga dreamer, bakit tayo sasama doon sa mga taong wala ng pangarap? Diba? Kumbaga, yung mga taong gusto natin matouch, sila yung ating tutulungan. Pero yung gusto nating sasamahan, sila yung mga taong ina-uplift tayo, hindi yung mga taong binababa tayo, di ba? So tayo yung magiging instrument, tayo yung magiging blessing doon sa mga taong gusto nating tulungan. So pero as to grow, kailangan natin, ang kasama natin yung mga taong gusto mag-grow. Kasi kung ang sasamahan lagi natin yung mga taong ayaw mag-grow, parang ano yan, di ba? Parang sibuya, parang kamatis. Pag merong 10 kamatis, meron doon isang nabulok. Lahat yun mabubulok din. Di ba? Pero ang purpose natin is to help others, to help people na masama natin sa ating community na iisa ang goal. Di ba? So yung purpose natin. So as to grow, kailangan natin sumama doon sa mga taong gusto mag-grow. Para tayo yung maging vessel, tayo yung maging bridge doon sa mga taong gusto nating madala sa buhay na gusto nila. So, yun po. Nagets po ba? Thank you. Back again to our host. Nakamute ka, Ma'am Merly. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Merinda. Yan. So, sa lahat ng mga nag-participate po ngayon, simula pa lang po ito ng ating transformation. So, abangan po natin yung susunod na webinar. Bukas po, meron ulit tayo. Yun po yung second day.
Same time po, 8 o'clock. Kung anong oras tayo nag-start kanina, ganong oras din po tayo mag-join bukas. At marami pa po tayo, kung ngayon marami tayong natutunan, bukas po, mas marami pa tayong matututunan na mga practical steps kung paano natin mababago ang ating sarili, kung paano natin maibigay yung best version ng ating sarili. So, tapos na po tayo and mag-closing prayer na po tayo. Okay? So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po dahil nakatapos kami ng isang pag-aaral na sobrang napaka-inspiring, Panginoon. Salamat po sa ibinigay mong speaker ngayon dahil naipaliwanag po niya kung ano yung mga dapat gawin upang may mabago patungo doon sa ikauunlad ng aming mga sarili, Panginoon. Salamat po sa kanyang naging topic, Panginoon, dahil maraming tao na naliwanagan at maraming tao ang gusto na, nakapag-decide na sila na ito ay simulan. Maraming salamat po sa pagkakataong kaloob mo sa amin dahil nakatapos kami ng isang matiwasay, matagumpay na presentation, Panginoon. Salamat sa pagbibigay ng maayos na internet, bagamat medyo masama ang panahon, pero hindi mo po kami pinabayaan, Panginoon. Lord, sa pansamantala naming paghihiwa-hiwalay ngayong araw na to, Panginoon, sa aming pagtulog, kayo nawa ang maging gabay namin. Ilayo niyo po kami sa mga kapahamakan, at sa araw ng bukas, Panginoon, sa ganitong oras din po, 8:00 ng gabi, Panginoon, yun po yung aming second day ng webinar na ito. Kung sino man yung mga naka-attend ngayon, nawa po, Panginoon, pagkalooban mo po sila na makarating muli bukas, Panginoon. At ang ilan pa na mga na-invite na hindi naka-attend ngayong araw na to, Panginoon, bukas, Panginoon, inaasahan po namin na makakasama po namin sila, Panginoon. Lahat po ng narito, Panginoon, ay ingatan mo, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming tamang hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan. Thank you so much po sa pagbibigay ng oras sa ating webinar. Ayan, mag-picture muna po tayo. Open cam po. Sorry, Diyan Miss, pa po ba? We'd like to invite everyone then, if you're seeing your screen, tsaka yung nakikita niyo sa chat, you can join our community, Elevate Minds community. You can make an impact through the community, whether you want to get support or you also want to support others, pwede niyo po siya dyan. Kasama niyo po kami dun sa community na yan. While I am setting up para mag ang picture, let's ready ourselves on our cameras. Thank you, Coach Merly. Ayan. Ready na ba ang lahat sa Thank you, everyone. There's mountains, cross the greatest oceans, walk across the world. Falling on your knees and looking up for some hope tonight. Bye, everyone. Thank you. Bye-bye. Thank you, everyone. See you tomorrow. God bless everyone. God See you bless. tomorrow. See you tomorrow. God bless. See you tomorrow. Thank you, Miss Mercy. Thank you. Thank Thank you, you, everyone. Mercy, for joining. Thank you for joining. Thank you for joining with us. God bless. See you tomorrow. Thank you, Mama Rora. Thank you, Ma'am Thank you, Mama Mirasol. Marie. Thank Ma'am you, Coach Aurora, Ma'am Marisa. Melinda. Thank you, Coach Giselle. Thank you.